una sa lahat. Kung ito'y mapapatunayan, nasirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto, ito ay isang karimari-mari, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pinatatawag ng NBI, Congressman Leandro Leviste at Jing Paras, pinasapina kaugnay sa umano'y tangkang frame-up kay Executive Secretary Ralph Recto. May trumabaho, matapos payagang makapagpiyansa, dating Senador Bong Revilla, wala umanong special treatment mula sa Malacanang. Walang resibo, dating COA auditor, bagong testigo ng prosekusyon. Tanggapan ni VP Sara, hindi raw naipaliwanag kung paano ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Ipinadala na ngayong araw ang sabpina para kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras para tungkol ito sa kanila umanong koneksyon sa planong pag-frame up o paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kailan kailangang humarap sa NBI sina Paras at Leviste? Jiggy, may hanggang Huwebes nga si dating Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para humarap matapos nga silang bigyan ng sabpina ng National Bureau of Investigation. May kaugnayan nga sa alegasyon ng pagpapasimuno nila ng honey trap scheme para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, napirmahan na noong Biyernes pa ang sabpina at kaninang umaga nga ay naipadala na ito, ang mga kopya na ito sa dalawang personalidad na yan. Matatandaan natin na nadawit ang dalawa matapos ang isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng NBI kung saan nahuli ang isang talent manager kasama ang 5 babae na umano'y ibinubugaw nito. Inamin ng talent manager sa NBI na kinuha sila ng isang dating kongresista at binayaran sila para i-frame up si Recto. At dito niya nga binanggit ang pangalan ni Paras. Papalabasin raw sana nila na yung mga babae ay pinilit makipagtalik sa opisyal at pinilit ding paggamitan ng droga at ilalagay kalaunan para sa kanilang i-execute na salaysay kontra kay Recto. Kapalit daw niyan ay babayaran sana sila ng tig-1 milyong piso. Pati na rin yung talent manager, may kasama rin daw na reward na 1 million pesos para sa kanila. At lumalabas na ang financier daw ng plano na ito ay walang iba kundi si Leviste. Sa ngayon nga nakikipagtulungan na ang kampo ni Recto sa NBI para matukoy ang iba pang plano may kinalaman dito sa pagtatangkang ito. Lalo't nauna nang sinabi ni Matibag na parte lang daw ito ng mas malaki pa umanong destabilization plan laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa inaalam nila sa ngayon ay kung gaano katagal ng pinagpaplanuhan o ginagawa itong honey trap scheme at kung may iba pang mga personalidad o politiko na kabilang dito o target din na siraan. Narito ang naging pahayag kanina ni Atty. Matibag. We have to establish kung ano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin. I have to remind the public and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga na sasabihin may kasalanan. At iyan, may payag na ba na dating Congressman Jing Paras sa pagkakadawit ng umano'y planong frame-up kay Recto? Jiggy, una na ngang itinanggi ng kampo ni Paras na hindi siya sangkot sa pagtatangka o pang-frame up na balak sana. Wala raw siyang kinalaman sa anumang plano or ginawa doon, kabilang na yung idinidiin na pag-aalok daw niya ng pera para doon sa talent manager, pati na rin sa mga kasama nitong babae. Handa raw siyang makipagtulungan at humarap sa NBI para sa gagawing investigasyon ng ahensya. Si Leviste naman kanina nag-post sa kanyang social media page ng screenshot ng dating mensahe sa kanya ni NBI Director Matibag. Anya, kaibigan ng kanilang pamilya si Matibag at tinuturing niya nga raw na mentor noong papasok siya sa politika. Alam daw niyang napag-utusan lang si Matibag kaya't pinapatawad raw niya ito. Sa isang punto nga ay sinabi niyang gawang Recto lang daw yung alegasyon laban sa kanya.
Sa isa namang mensahe, sinabi ni Matibag na no one is above the law. May kaugnayan nga yan sa social media page ni Leviste. At iyan, may payag na ba si itong Malacanang kaugnay sa character assassination umano kay Recto? Ayon nga sa Malacanang, Jiggy, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyaring ito. Anya nga, ayon kay Palace Secretary Claire Castro, sinabi niya na ayaw na raw maranasan ang dinanas noong nakaraang administrasyon kung saan yung mga sinasabing testigo gawa-gawa lamang yung binibigay ng mga testimonya. Narito nga ang kanyang naging pahayag kanina. Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Jiggy, nakatanggap nga rin tayo ng ulat na sa ngayon ay gumugulong na nga yung preliminary investigation at nasa kustodiya ng NBI yung talent manager na nahuli nga nila sa ginawa nilang entrapment operation, habang yung kababaihan naman na nakasama niya doon sa naturang operasyon ay na-turn over na sa DSWD. Yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat Ian Suyo live mula sa Pasay. Tila tinrabaho raw para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng flood control scandal. Yan ang iginiit ng Ombudsman Boying Rimulya na inaasahan na raw ang pagpapiyansa ni Revilla. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino raw ang pinaniniwalaan ni Rimulya na trumabaho para makapagpiyansa itong si Revilla? Jiggy, hindi sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya kung sino itong pinaniniwalaan niyang trumabaho umano para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation. Pero sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Rimulya na inasahan na nila itong naging desisyon nga ng Sandigan Bayan 3rd Division. Non-bailable ang kasong malversation pero pinagbigyan ng korte ang hiling ni Revilla na makapagpiyansa sa halagang 1 million pesos. Nauna ng sinabi ng Office of the Ombudsman na nirerespeto nila ang desisyong ito. Gagamitin daw nila ang lahat ng remedyo para mapatunayang malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Plano rin ni Rimulya na makipag-usap kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para matalakayin nga kung paano mapagtutulungan ito ng gobyerno kung paano susugpuin itong katiwalian. Dati nang kinwestiyon ni Rimulya ang umano'y korupsyon sa hudikatura. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. We predicted this to happen. Alam na namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pao, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. No, that's only a battle. We have to win the war as a country. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. At Camille, itong kasong ito ay non-bailable. Pero bakit pinayagan si Revilla na makapagpiyansa at hindi kaya malabnaw yung kasong sinampa laban sa kanya? Jiggy, iginiit ng Sandigan Bayan 3rd Division na bigo ang prosekusyon na magbigay ng malakas na ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Wala rin daw na ipakitang ebidensya na alam o pumayag si Revilla sa paglulustay ng pondo ng gobyerno ng kanyang mga kapwa-akusado. Ang pera rin daw na umano'y natanggap ni Revilla ay galing sa mga kontratista at hindi sa kaban ng bayan. Paliwanag din ng korte, ang malversation ay nangyayari lamang kapag pampublikong pondo ang pinag-uusapan. Sa tatlong mahisrado, isa lang ang di pumabor na pagbigyan ang pagpiyansa ni Revilla. Giit ng mismong chairman ng 3rd Division na si Associate
Justice Carl Miranda, matibay ang ebidensya na mahalaga ang papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project. Napatunayan din daw na tumanggap ng kickback si Revilla sa umano'y kalakaran sa flood control scandal. Pero pag nilinaw lang, Jiggy, hindi porket nakapagpiyansa si Revilla ay wala na siyang sala. Jiggy? At may iba pa bang update kaugnay dun sa akusado sa flood control scandal? Jiggy, hindi nga pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division itong mosyon ng Ombudsman na huwag isama sa kakasuhan ng GRAF si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Layo ng mosyon na gawing testigo sana itong si Bonoan. Ayon sa korte, posibleng malabag ang karapatan na magkaroon ng patas na paglilitis ang kapwa-akusado ni Bonoan na si Senator Jinggoy Estrada. Nakasaad kasi sa case information na nagsabwatan umano itong sina Bonoan at Estrada para tumanggap ng kickback sa mga proyekto. Kinasuhan ng GRAF ang dalawa dahil sa aligasyong ginamit nila ang kanilang posisyon para makapagpwesto ng ilang proyekto sa 2025 national budget kapalit ng kickback. Jiggy. At paano yung application ni Bonoan sa pagiging state witness, Camille? Oo. Jiggy, ayon sa Sandigan Bayan, posible pa rin naman daw na maging state witness itong si Bonoan. Pwede raw hilingin ito ng prosecution sa tamang panahon. Basta't matutugunan nito ang lahat ng kondisyon na itinakda na sa batas para maging state witness. Kabilang nga sa mga kailangang patunayan para maging testigo siya ay talagang kailangan yung kanyang testimonya at walang ibang direktang ebidensya na makakapagpatunay sa mahahalagang detalye sa kasong maliban sa testimonya ng proposed state witness. At syempre, dapat hindi rin siya ang most guilty sa kaso. Ang ibinusura lamang ng Sandigan Bayan itong motion para tanggalin siya bilang akusado. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Pinabulaanan ng palasyo na pinairal umano ang selective justice sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili Marcel. Anong sagot dito ng Malacanang? Jiggy, itinanggi ng Malacanang na merong umiiral na selective justice, partikular dito nga sa usapin ng flood control project anomalies. Matatandaan kasi natin na nung nakaraang linggo, pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation sa halagang 1 billion pesos. At si dating Senador Bong Revilla ay kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Palace Press Officer Claire Castro, walang selective justice dito dahil kung meron, sana raw hindi na lang kinasuhan si dating Senador Bong Revilla. Wala daw logic na binigyan siya ng temporary release pero kinasuhan din naman. Ang sinasabi nga ng Malacanang, merong separation of powers. Ngayon, hindi daw nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa kung anuman ang desisyon ng sangay ng hudikatura. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty. Kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Maricel, kaugnay ng mga bumabati ko sa ombudsman matapos ngang bigyan ng mabigyan ng piyansa ito si Revilla sa isang non-bailable offense. Anong sagot dito ng Malacanang? Alam mo, Jiggy, kahit na sinabi ng Malacanang na independent agency ang ombudsman, dinipensahan pa rin nila ito laban doon sa mga bumabatikos. Kabilang nga dyan yung pahayag na inilabas ng grupong Spark o yung Samahan ng Progresibong Kabataan na sinasabi nila na hindi na nila kailangan ng mga papoging press conferences o press release ni Ombudsman na Remulla. Pero ang sabi ng Malacanang tungkol dyan, malinaw naman na ginagampanan ng maayos ng Ombudsman ang kanilang tungkulin. Hindi lang naman daw
kasi si dating Senador Bong Revilla ang sinampahan ng kaso kaugnay nitong issue sa flood control. May mga ibang personalidad pa raw na sinampahan ng kaso. At hindi naman daw pinayagan na makapagpiyansa yung ibang personalidad na gaya ni Revilla ay nasampahan ng kaso. Mag-isa lang naman daw ang dating senador na napayagan ng Sandigan Bayan. Kaya makikita rin naman daw na walang batayan para batikusin pa ang ombudsman dahil sa ngayon hindi pa rin naman daw tapos ang laban, patuloy pa rin naman daw ang isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban dun sa mga sinasabing sangkot dito sa anomalya sa flood control project. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Unang-una, ang karamihan siguro sa mga nagtutuligsa, hindi nila na-witness. Most probably, yung pinaka naging hearing. So, kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho. At kaugnay ng mga sinasabing anomalya sa mga proyekto sa Taguig, may pahayag ba dito ang Malacanang? Kanina, Jiggy, ang tinanong kay Palace Press Officer Claire Castro ay yung posibilidad na baka madawit si DPWH Secretary Vince Dizon dito sa ginagawang investigasyon dun sa sinasabing anomalya dyan sa baluarte ng mga Cayetano tungkol sa flood control dyan sa Taguig. Pero ang sagot dyan ni Undersecretary Claire Castro, malinaw naman yung pagtitiyak ni Secretary Vince Dizon na makikipagtulungan siya sa anumang investigasyon. Nagugat kasi yung concern na ito dahil matatandaan natin back in 2019 nung nagkakaroon pa lang ng preparation dito sa SEA Games, meron ng professional relationship. Etong si Secretary Vince Dizon at sina Senador Alan Peter Cayetano dahil nga doon sa mga infrastructure projects na ginagawa. So naroon yung concern na baka mamaya magkaroon din ng issue doon sa isang kalihim ng administrasyon. Pero malinaw ang ipinunto ng Malacanang dyan, handa raw na makipagtulungan sa investigasyon si Secretary Vince Dizon dahil integridad niya at pagkatao raw niya yung nakataya dito, hindi lamang basta yung pagkakaibigan at pagiging kaalyado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga paglabag umano sa paggastos ng confidential funds ni VP Sara, inisa-isa ng testigong opisyal ng COA. At palasyo bumwelta kay Congressman Pulong Duterte matapos batikusin ang pahayag ni Secretary Gubo Chodoro laban sa pro-China officials. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tumestigong State Auditor ng COA sa paglilitis kay VP Sara para sa aligasyon ng maling paggastos ng confidential funds. Inilad niyang may mga naging paglabag sa paggasta ng pondo na ginamit umano sa loob lamang ng 11 araw. Live mula sa Senado nangungunin sa balita si News 5 Senate Correspondent Mendes Baños Mayan. Ano raw ang nakitang paglabag sa paggastos ng confidential funds na ito? Yes, Jiggy, isinalaga ng prosekusyon ang state auditor ng COA na nagsagawa ng post-audit para sa confidential funds ng OVP o Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Siya ay si Attorney Roderick Wamil. Doon sa kanyang isinagawang post-audit, inisa-isa nga niya yung mga nakita daw niyang violation doon sa paggamit ng confidential funds. Particularly noong December 2022, yan yung 125 million pesos worth ng confidential funds na ginasta sa loob ng 11 araw o December 21 hanggang December 31, 2022. Kabilang daw sa mga violations na nakita ni Attorney Wamil ay yung ipinasa na physical at financial plan doon sa kanilang liquidation documents kung saan hindi daw nakaspecify kung saan mismo gagamitin yung confidential funds. At kahit doon sa accomplishment report naman na ipinasa rin ng OVP sa COA, hindi rin daw nakaspecify
kung ano-ano yung pinagkagastusan ng kanilang cash advance na bahagi ng 125 million pesos na confidential funds. Narito yung bahagi ng pahayag ni Attorney Wamil sa impeachment trial kanina. Pakinggan natin to, Jiggy. Yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular dahil hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang cash advance. Jiggy, kahit doon sa revised accomplishment report na ipinasa ng OVP sa COA, may butas pa rin nakita dyan sila Attorney Wamil kasi meron daw mga pinagkagastusan yung OVP na hindi allowed under sa confidential funds. For example, yung medical and food aid na around 40 million pesos and then yung pagbayad sa informant. Bagamat walang mali doon sa pagbayad sa informant pero wala raw kasing naibigay na dokumento na patunay na nagkaroon ng successful surveillance operations at intel gathering. Narito naman yung bahagi ng testimonya na yan ni Attorney Wamil sa impeachment trial. Kaya panoorin natin to, Jiggy. Bakit hindi allowed ang medical expense? Hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung Exclusive. allowable confidential expenses. Yung item B po, yung payment of reward, kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. Jiggy, kinumpirma din ni Attorney Wamil na may lagda ni VP Sara Duterte yung mga disbursement vouchers at liquidation documents na ipinasa ng OVP sa COA. Ibig daw sabihin, alam ng Vice Presidente kung saan ginamit yung confidential funds at di umano ay under ito sa kanyang supervision. Jiggy. At minsan daw ba ginamit ng OVP yung confi funds na 125 million pesos? Doon sa revised accomplishment report na ipinasa nga ng OVP sa COA, makikita na may mga pinagamitan sila. For example, yung pinambayad sa informant sa pamamagitan ng nakalagay various goods, hindi nakaspecify kung ano yung various goods na yan, pero nagkakahalaga ng 34 million pesos. Meron ding payment dyan sa informant na by medicines o pagbili ng gamot, around 11 million pesos yata yan, Jiggy. Ginamit din yung bahagi ng 125 million pesos na confidential funds sa pagbili ng mesa, upuan, computers, and then printers. At sa lahat ng pinagkagastosan na yan, Jiggy, ang sinasabi ni Attorney Wamil, ang naging documentary support lang daw ng OVP ay hindi official receipts, kundi acknowledgement receipts. Ang kinakailangan daw kasi sana nila dyan, kahit papano, meron man lang mga invoice. At hindi rin daw sapat na may nakalagay na alias ng informant. Dapat nga kasi, gaya ng sinabi ko, Jiggy, meron silang maipakita raw na dokumento. Base ito doon sa joint circular na pinagbabasehan ng audit. Dapat daw may patunay na nagkaroon talaga ng successful na surveillance operations at intel gathering. Pakinggan muli natin yung testimonya ni Attorney Wamil doon sa impeachment trial kanina. Hindi ba confidential yan? Kung saan drugstore ka bumili? Hindi naman po siguro confidential kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop. Hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan? Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan, kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. At men, sa panig ng defense team, anong paliwanag nila dito? Alam mo, umpisa pa lang, Jiggy, kahon-kahong mga dokumento para sa confidential funds yung dinala nga papasok ng impeachment court nitong prosekusyon. At bagamat in-stipulate or nag-agree ang depensa sa ilan sa mga listahan ng mga dokumentong gagamitin para sa Article 1 o para sa di umano'y misuse nitong confidential funds, pero hindi in-stipulate or hindi nag-agree ang depensa doon sa bahagi kung saan merong ipapalabas sana na 845
na acknowledged receipts kaugnay sa di umano'y paggamit lamang noong confidential funds sa loob ng 11 araw noong December 21 to 31. That part hindi yan in-stipulate ng defense. Ang tanging in-stipulate lang nila or yung inagrihan nila, inayunan nila ay totoong may 125 million pesos na confidential funds ang OVP noong 2022 as approved by President Marcos. Jiggy. At ano pa yung mga pinahayag ng testigo na COA auditor? Jiggy, ang sinasabi ni Attorney Wamil, 10 taon siyang nasa ilalim ng branch ng COA na siyang nagsasagawa nga ng post-audit para sa mga confidential funds sa iba't ibang agencies ng gobyerno. Pero sa 10 taon na yan, for example sa OVP, katangi-tangi daw si VP Sara na inodit nila dahil 3 vice-presidente kasi ang dumaan mula nung siya ay nasa loob ng branch na yan ng COA. Mula 2014 hanggang 2024, si dating VP Jejo Marbinay, dating Vice President Leni Robredo, and si VP Sara Duterte. Pero katangi-tangi raw si VP Sara na inodit nila. Bakit? Dahil siya lang daw yung nagkaroon ng appropriation para sa confidential funds na vice-presidente. Same thing happened, Jiggy, sa DepEd. From 2014 to 2024, nag-iisa daw si VP Sara na naging kalihim ng DepEd na nagkaroon o inodit nila dahil siya lang din daw yung may appropriation sa lahat ng mga naging DepEd Secretary from 2014 to 2024 na merong confidential funds. Pakinggan natin ang bahagi ng testimonya na yan ni Attorney Wamil. Bakit Vice President Sara Duterte lang? Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po. Jiggy, magpapatuloy pa bukas ang direct examination ng prosekusyon kay Attorney Wamil. Yan muna ang latest sa impeachment trial. Day 11 na tayo, Jiggy. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Susunod, ilang nakatanggap umano ng confidential funds si VP Sara pinangalanan sa impeachment trial. At Senador Rodante Marcoleta tumanggi mag-hain ng plea sa kasong kaugnay ng pagtanggap niya ng campaign funds. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumutang ang isa pang Piatos sa pagtalakay ng umano'y maling paggasta ng confi funds ni VP Sara. Yan ang lumabas ng isa-isahin sa impeachment trial ang mga resibo mula sa OVP. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nung mga resibo pinakita ng prosekusyon? Yes, Jiki, sumentro nga yung House Prosecution Panel dito nga sa mga resibo na isinumite ng OVP doon sa doon nga sa confidential funds ni VP Sara para sa December 2022. Balikan na natin, Jiggy, ito nga December 2022 na confidential funds, ito yung 125 million pesos na hilining ng bise na confidential funds noong pagkaupo niya. Taong 2022 po yan. Tandaan natin yung taon na yan, 2022. At kung babalikan lang natin, onting background, Jiggy, ito yung sinabi nga noon, napabalita na rin ng COA na nagasta ng VP na sa loob lamang ng 11 days. Pero ayon doon sa nagpakilalang ang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, na-disburse lamang in less than 24 hours o hindi lalagpas ng isang araw. At tama ka nga dyan, Jiggy, dito sa December 2022 na acknowledgement receipts na isinumite nga ng bise, dito nga sa COA, kasama riyan si Mary Grace Piatos, yung kontrobersyal na pangalan na yan. Lumabas nga kanina yung kanyang acknowledgement receipt. Yan yung isa sa mga ipinakita nga ng House Prosecution Panel. Base doon sa papel, mayroon siyang binigyan daw siya ng 70,000 pesos na halaga raw ng pabuya o payment of reward
report at may nakalagay doon na open and close parenthesis na medicines. So ibig sabihin, hindi malinaw kung binigay nga ba ito as cash o mismong gamot para kay Mary Grace Piatos. Pero ayon nga sa COA, pinuna nila ito dahil kulang daw ang isinumiting mga dokumento ni VP Sara o ng kanyang opisina para nga patunayan na naging successful o matagumpay yung kanilang information gathering o surveillance activities base nga doon sa mga nakuha nilang impormasyon dito kay Mary Grace Piatos. Dahil malinaw po na nakasaad doon sa Joint Circular 2015-01, kailangan ng mga documentary evidence para patunayan nga na naging matagumpay yung kanilang information gathering. Pakinggan natin itong bahagi na yan ng paglilitis. Tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Po kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. At Marian, ano mga pangalan ang lumutang ngayon dito sa pagdinig? JG, kanina nga nakita rin natin itong pangalang Renan Piatos. Pero unlike Mary Grace Piatos na double T yung kanyang apelido, no, yung sa Piatos, itong Renan Piatos single T. At dito, lumabas dun sa acknowledgement receipt, nakatanggap daw itong Renan Piatos ng 110,000 pesos bilang purchase, para nga daw sa purchase of information. At important to note na December 27, 2023, yung nakalagay doon sa acknowledgement receipt na ito na ibinigay nga kay Renan Piatos. Pinuna ito ng COA dahil may discrepancy doon sa petsa. Matatandaan po ninyo, yung binanggit ko kanina, para lamang sa December 2022, yung cash advance na ibinigay nga doon sa OVP noong 125 million pesos na yan. Pero ang nakalagay na petsa dito, December 27, 2023. Narito, yung bahagi niya ng paglilitis. Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year po after nung supposedly coverage ng kanilang cash advance for confidential fund. Jiggy, kung babalikan din natin, wala na pong confidential funds ang VP Sara noong fourth quarter ng 2023. Ibig sabihin, yung binanggit na yon, yung December 27, 2023, supposedly wala naman pong nakalaan na pera o confidential funds para sa OVP sa araw or sa panahon na yan, yung period na yan. Ganito rin yung sisted doon sa isa pang pangalang lumabas doon sa acknowledgement receipt na ang pangalan ay Andy Lim. At actually na nakatanggap itong Andy Lim ng 50,000 pesos para naman sa purchase of information pa rin noong December 27, 2023. Actually, medyo nagkapatot sa dahan dyan, yung prosekusyon at depensa dahil medyo may ilang mga nabanggit na pahayag itong tumayong private prosecutor na si Attorney Lorna Capuna nung nagpresenta siya ng testigong ito. Pakinggan natin itong bahagi niya ng paglilitis. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong Andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm documents just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says Andilim. At Marian, sa kabuuan, ano yung pinunto ng testigo mula COA kaugnay ng mga resibong ito? Yes, Jiggy, dahil nga nakita ng Commission on Audit na meron ngang illegal, irregular at hindi tamang pamamaraan kumbaga yung OVP dito sa kanilang mga report, nag-issue ng notice of suspension ang COA laban nga dito sa OVP at dated yan December 13, 2023. Lumabas dito na higit 3 million pesos yung undated o ibig sabihin wala pong nakalagay na specific dates doon sa acknowledgement receipts. Gayon din meron silang nakita na 25.6 million pesos yung halaga naman ng mga
mga acknowledgement receipts na ang petsa ay 2023 kasi dapat 2022 lamang yan. At base pa nga dun sa notice of suspension na inisyu ng COA ay meron ngang mga pinuna na payment of rewards in cash, medicines at yung various goods pero hindi nga properly supported ng mga dokumento na hinahanap nga alinsunod dun sa guidelines o yung Joint Circular 2015-01 nagkakahalaga yan ng 60 million pesos habang yung mga biniling upuan, desktop, mga computers at mga mesa worth 3.5 million pesos. Pawang mga acknowledgement receipts lang yung sinumite ng OVP at wala po yung mismong sales invoice o mga resibo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, Secretary Gibo Chodoro pinagtanggol ng palasyo matapos batikusin ni Congressman Pulong Duterte. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tumanggi magain ng plea si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kasong may kinalaman sa 75 million pesos na campaign donation. Pumarap ang senador sa Sandiganbayan 1st Division kanina para sa arraignment ng kasong paglabag sa PD 46 na nagbabawal sa mga pampubliko opisyal na tumanggap na regalo. Ang korte na mismo naghain ng not guilty plea para kay Marcoleta. Paliwanag ng kanya abogado, nakabinbin pa sa Korte Suprema ang kanilang petisyon na kumukwestiyon sa resolusyon ng ombudsman na sampahan ng kasong senador. Sa August 10, nakatakda ang pre-trial ng kaso ni Marcoleta. Bumwenta Malacanang sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte na tigilan na pag-demonize sa China. Ayon sa palasyo, nakakabahala na may isang mambabatas na tila nagpapakita ng hindi solidong katapatan sa sariling bansa. Dapat lang daw na paglaban ng isang Pinoy ang Pilipinas. Nagugat ang isyu matapos sabihin ni Defense Secretary Gibo Chodoro na dapat magbitiw sa pwesto ang mga opisyal na panig sa China. Sagot naman dyan ni Congressman Duterte, bakit daw kailangan gawing demonyo ang China? Trabaho raw ni Chodoro ang palakasin ng depensa, hindi mag-loyalty check. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para sa isang katulad niya na mambabatas. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.